5 bagay na dahilan kung bakit nawawalan ng interes ang isang lalaki sa'yo. At kung nawalan na siya ng interest sa'yo, ang tendency nito is that mafo-fall out of love siya, mapupunta siya sa iba, and mawawala siya sa piling mo. At kung ayaw mo na mangyari yon, importante na malaman mo ito at para mai-correct mo, maitama mo. And pwede natin o maaari natin na masave ang relationship nyo or masave yung puso mo na masaktan. Okay? Let's go. Sa relasyon, may time na mawawalan ka ng gana sa partner mo. But it doesn't mean na wala na yung love. And sometimes, nakukuha mo lang ito ng space. Bigyan mo lang ng space yung relationship nyo, masosolve na yung kawalan ng gana ng partner mo. Pero, itong 5 dahilan na ito, ay kahit magkaroon pa kayo ng space, ay maliit pa rin yung chance na may babalik ang interest niya sa'yo. Unless maitama mo ito. Unless maiwasan mo ito. Okay? So, proceed na tayo sa number 1. Ang pagiging toxic mo. Ang palagi kang galit, palagi kang nagdududa, self-centered, greedy. You know, yung mga traits, yung mga ugali mo na ayaw niya. At yun pa yung palagi mo o gustong-gusto mong ginagawa. Para sa isang lalaki, kapag natotoxican na siya sa'yo, nawawalan siya ng interest sa'yo. Hindi ko sinasabing hindi ka na niya mahal, pero ongoing doon. At baka kapag nakahanap siya ng mas interested siya, then baka mapunta siya sa iba. Kung ayaw mo mangyari yon, iwasan mo yung mga toxic na ugali mo. Toxic na pinapakita mo sa kanya. But of course, kailangan mo din na-check. Hindi ko sinasabing sunod-sunuran ka lang. Like for example, kapag pinapakitaan mo siya ng ayaw mo makipag-sex sa kanya. So, pagdating sa kanya, sa tingin niya toxic, especially pag magjowa kayo ha, pagdating sa kanya toxic, pero ikaw hindi. So, goods yun para sa'yo. Kaya, ang point ko dito is that i-analyze mo kung talaga bang toxic ka or sadyang siya lang yung toxic. Then, hindi mo kailangan ayusin, hindi mo kailangan itama. Hayaan mo na siya yung mag-adjust para sa'yo. Okay? Are you getting it? Pero kung alam mo talaga na toxic ka, hindi lang yung partner mo ang nagsasabi sa'yo, pati ang ibang tao, kailangan mo na itama, kailangan mo na i-check. Kasi para din sa'yo yan. Para hindi rin mawalan ng gana at ma-fall out of love yung partner mo, okay? Umiwas sa mga toxic na ugali. Anything na ginagawa mo na kung saan hindi siya nagiging masaya, iwasan mo. Pero hindi ko sinasabing magpakatanga ka or gagawin mo lahat ang gusto niya, okay? Ang point ko lang dito sana maintindihan nyo, kung alam mong toxic, iwasan mo. Proceed na tayo sa number 2. Incompetence. Sadly, masakit, pero ito ang katotohanan. Kapag yung partner mo nakikita niya ang pagiging incompetent sa'yo, kumbaga nalolosyang ka na, naluluma ka na, dahil sa napabayaan mo ng sarili mo, napabayaan mo ang buhay mo, masyado kang nag-focus sa kanya, masyado mong binigay sa kanya ang lahat. So, in that way, hindi ka na niya nakikita na isang high-value woman. Bumababa yung value mo sa kanya. At the same time, incompetence ka pa. Mawawalan siya ng interest sa'yo. Hindi ko sinasabing kasalanan mo ito. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, sometimes, you need to build your empire. You need to build yourself. Kailangan na mag-focus ka din sa pag-grow mo, sa pagpapaganda mo, sa pag-aayos mo ng buhay mo, sa pag-chase ng dreams mo sa buhay, in order para hindi ka makita na pipitsugin. Be competent, kaibigan. Kung gusto mo na yung interest niya sa'yo ay manatili. Okay? Next ay yung ugali na gusto mo na ikaw yung palaging nasusunod. Ikaw yung mas mataas sa kanya. Sometimes, sa tingin nyo, cute ito because you want to control your partner. Gusto nyo na maging puppet, you know? Karamihan, or marami ang babae na gusto na ganito, maging sunod-sunuran yung partner. Let me tell you the truth. Ang pagka-design sa atin ng Diyos ay lalaki ang leader, hindi babae. So, be humble and wag mong isipin na palagi kang mas mataas, na palaging gusto mo ang nasusunod. Especially sa mga decision making. Nakakawala po yun ng gana kasi matuto ka na dahil pinipilit mo ang gusto mo lang. Nadidisrespect mo yung authority ng partner mo. Hindi ko sinasabi na hindi ka magbigay ng opinion mo, hindi mo sabihin yung gusto mo. Of course, communicate mo ang lahat ng yon. Pero lagi mong tatandaan yung position mo is that under ka pa rin sa kanya. Mas mababa ka pa rin sa isang lalaki. And kung ayaw mo na mangyari yon, then maghanap ka ng lalaki na willing na mag-pander sa'yo. Okay? Pero kung ako lang as a man, ayaw ko. Hindi dahil sa hindi ko mahal yung partner ko, pero I don't trust kasi sometimes yung decision ng babae paiba-iba, walang consistency, at most of the time naka-base lang sa emotion.
Walang magandang patutunguhan. I'm sorry, sinasabi ko lang ang katotohanan, magalit kayo sa akin, it's okay. Hindi ko sinasabing lahat ng babae ganun. Pero most of the time, when it comes to decision makings, most of the time, mahirap pagkatiwalaan ang decision ng isang babae. Okay? Pabago-bago. Anyway, proceed na tayo sa number 4. Hi. Masyado kang umaasa sa kanya. Masyado mong inaasa sa kanya ang lahat. Of course, yung instinct namin bilang isang lalaki is to provide for you, to give something for you. Pero kung lahat na lang bang bagay ay iasa mo sa partner mo, in a way na pinipressure mo siya, nakakawala po yun ng gana, kaibigan. Huwag mo siyang i-pressure, huwag mo masyadong bigatan ang ipatong mo sa kanya, ang ibigay mo sa kanya. Huwag mong iasa ang lahat mo sa kanya. Sometimes, hindi niya ito nagagawa. And ito pa ang pinaka-toxic kapag hindi niya nagagawa, nagagalit ka agad. Please, kaibigan, para din sa iyo yan. Kapag hindi mo kasi inaasa sa kanya ang lahat, sabi ko nga, i-build mo ang empire mo. Mag-focus ka din sa pag-grow mo. At kung hanggang maaari, kung meron ka namang chances, earn your own money. Huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Hindi ko sinasabi na huwag kang mag-ask ng kanyang favor, ng kanyang tulong. Of course, you are partnership. Pero huwag lahat ng bagay ay iasa sa kanya. Mapapagod yan, mabibigatan yan, and tendency mawalan niya ng interes sa'yo. Okay? Last but not the least, at napakahalaga nito. Kapag pinapakita mo that you are not interested sa kanya, mawawalan din niya ng interes sa'yo. Kapag pinapakita mo na nagkakagusto ka ng iba, mawawalan niya ng interes sa'yo. Pag pinapakita mo na hindi na siya mahalaga sa buhay mo, mawawalan yan ng interes sa'yo. Kapag pinapakita mo na masigat ang ibang tao sa kanya, mawawalan yan ng interes sa'yo. Kaibigan, huwag kang iyak ng iyak o malulungkot kapag nawalan siya ng interes sa'yo, because in the first place, ikaw ang nagpakita na hindi ka na interesado sa kanya. Especially sa sex, sa mga mag-asawa. Pakita mo that you are not interested na makipag-sex sa kanya, mawawalan niya ng gana sa'yo. So, ito yung mga ilan sa mga bagay kung bakit nawawalan ng interes ng isang lalaki sa'yo. At kung kaya mo naman ito na itama at sa tingin mo ay maganda na i-apply sa relationship nyo, itama sa buhay mo, then i-apply mo. Okay? But of course, lagi kong sinasabi sa inyo, i-analyze mo yung situation mo. Kung sa tingin mo applicable, i-apply mo. Pero kung hindi, then wag. Okay? That's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat and God bless.